Suzuki Spare Parts at Honda Spare Parts. Meron din mga China parts at meron din Castrol Motor Oil. Tandaan, sa pangangailangan ng mga genuine motorcycle parts and China spare parts, sa J&J Motorcycle Parts magpunta. Ang J&J Motorcycle Parts ay matatagpuan sa Pilar Village, Almanza, Las Piñas City o tumawag sa telepono 801-2625. Tara na! It's time to get funky to this cut so scream. Kamusta ang pasada, pare? Ay nako, kung saan naman malakas ang pasada ko doon pa nagloko ang rayos ng rim ko. Di naman ako pre nagkulang sa pagpapanay. Ano kaya ang dapat kong gawin? Iba-iba ang hanap mo. Umiwas ka sa abala. Mag-Silver Star Cycle Wheels ka na. Sa abot kayang halaga, subok sa tibay, maporma pa. Silver Star Cycle Wheels. Yan ang lahing maporma! Ito ang J&J sa Romy. Okay, at magandang gabi po sa inyo mga kaibigan. Tutok lamang kayo dito sa programang J&J sa Double D. At syempre kasama natin ang ating mga co-host, si kasamang Perdi, si kasamang Haji at kasamang Hadja. At syempre kasamang Perdi, sa mga tagapakinig natin ay makapanayam natin ang station na commander, ang PCFix commander sa katawan po mga kaibigan ni Major Placido. At magandang gabi sa iyo Major Placido. Live tayo dito sa JJ sa Double D. Magandang gabi po. Hello po. Yes, Major. Magandang gabi po sa inyong lahat. At Major, tanungin ko lang, ano ba yung programa ninyo dito sa darating nating eleksyon diyan sa ating lugar sa Las Piñas? Actually po, ang kampanya po naman ng lahat, kasama po kami sa kampanya na maging peaceful po ang halalan ng 2013 po. Dyan sa Las Piñas, ano? At nakikita ko nga Major Placido dahil tahimik itong Las Piñas at dahil sa tulong ng inyong mga tauhan ng mga kapulisan, lalo na dyan sa may kabahan ng Mundok, Marcos Alvarez. Ano ba yung mga ginagawa nyo sa ngayon ang pag-checkpoint nyo dito? Go ahead. Actually po, we have our Comelec checkpoint exactly 4 to 5. Ano po yun? Hapon po yun. Nagkakaroon po ng 4 to 5 Comelec checkpoint na oras po yun. At the same time po, nagpapakalat po kami ng mga pamphlets about you can call or text na numero na aming hotline po sa bawat establishment ng gaya ng kahit po parlor, boutique, mga paradahan po ng tricycle, naglalagay po kami dyan, nagdidikit po kami para po sa mas madali nila pong may report kung ano man merong crime sa paligid nila nakikita po. Alam mo, Major, napakaganda nung inyong programa dyan bilang kayo ang PCP Commander. Bukod pa dito, Major, at alam naman natin na dito sa inyong pag-checkpoint, alam mo, Major, napakarami ng mga motorista na ang iba ay walang expire yung kanilang rehistro, expire yung kanilang mga lisensya. Pagka ganito ba na inyong checkpoint at nasisita, ano yung mga ibinibigay nyo rito action? Actually po, sa mga nasisita po na expired po o unregistered po ang kanilang mga motorcycle, sila po ay nai-impound at the same time po, tinitikitan po namin ang kanilang lisensya. Ngayon, sila po, pagkatapos po sila matikitan, sila po ay nagmumulta sa ating redemption center sa police traffic na kanilang multa. Medyo po magkabigatan, kaya po instead of
para sa akin po, instead of na patuloy nilang gamitin yung mga unregistered, iparehistro na po dapat nila. Kasi po, mas magagastusan sila pagka nakikita sila. At the same time, baka mahuli pa yung kanilang mga lisensya dahil sa mga kanilang ticket o violation sa staff. Yun, oh. Tama nga yun, Major. At bukod pa dito, Major, yung mga nagmumotor, minsan naka-helmet nga, no? Pero nakalagay sa baraso, minsan nakalagay doon sa likod. Ano ba yung mga penalty nito, Major? Go ahead. Opo, karamihan po. May helmet na nga po nila. Ayaw naman po ilagay sa ulo kundi nilalagay po sa siko. Oo, tama ka. Major. Nakakatawa po talaga na bakit makita mo na gano'n. Ang purpose po talaga ng helmet, ilagay po sa ating ulo, which is used for safety of our head po. Ang nangyayari, nilalagay nila sa siko nila, parang sinisave nila yung siko nila. Pero po, gano'n pa man, tinitikitan pa po din natin yan. Yun, Ano po, anong mangyari, basta hindi po nila ginagamit, once they use their motorcycle, tinitikitan po sila. At hindi na rin, Major, parang pati sa ating mga hero, mga kapulisan, ay parang pag expire na yung ORCR, talagang tinitikitan pa rin. Ito ba ano masasabi mo dito, Major? Go ahead. Tama po yun kasi po kahit po pulis ngayon hindi na ho talaga pinaralagpas, wala akong pulis pagdating sa violation. Ang mga pulis po natin talaga akong pinaparing na lahat sa kanilang mga ORCR na mga unregistered, kailangan na ng i-renew dahil sigurado po ang mismong kanilang commander ang titigit sa kanilang mga tao kasi iyan po ang bagong regulasyon ngayon na in-implement po natin. Kailangan po, tayo nagpapatupad, tayo po ang dapat na mas tama ang ginagawa upang sa ganun hindi magnanakit yung mga nakikita na iba o na huhuli na iba. Alam mo, Major, at pagtatanungan ko, ilan nating mga kapulisan dyan na mayroong mga motor, kumpleto naman yung kanilang mga registro, OR, at sabi nga nila sa akin ay, Jay, kami nag-helmet bilang pulis ay pinakikita nga namin sa ating mga sibilyan. At tanong ko lang, Major Placido, alam mo, napakaraming natutuwang mga negosyante dyan sa may kahabaan yan ng Mundok Las Piñas, mula nang ikaw ang naging PCP commander dyan at pinagpatuloy mo yung naging kapalitan mo dyan, ay natutuwa sila sa iyo, Major, dahil walang nangyayaring mga hold-upan dyan sa lugar mo. Ano ba yung mga ginawa mo dito? Bakit nawala itong mga umiikot na mga hold-upper dyan sa lugar mo na yan? Go ahead. Actually po, nagpapasalamat po muna ako sa mga pumupuri po sa aming mga kapulisan dito sa Substation 6. Unang-una po, ginagawa po namin ng abot lahat po ng aming makakaya na magkandak po ng patrolya. Kahabaan po ng aming main thoroughfare na naka-main road po namin ang Marcos Alvarez hanggang sa boundary po ng Cavite. Ano po, lumalagari po kami dyan. Every time meron kandak kami na oplansita sa boundary ng Cavite to Las Piñas, andun sa may Grandeur po, along Marcos Alvarez, and then Shell. Oras-oras po yun, nagkakandak po kami ng aming oplansita. At sa palagay ko po, sa pagiging visible po namin sa area of responsibility po namin, kaya po napi-prevent po namin, sigurado ko po na napi-prevent namin yung mga nagtatangka na gumawa ng masama. At hindi lang ako na Major Placido, alam mo, napakarami ding lumalapit sa akin at pati ito ilan nating mga motorista na ito'y dumadaan nga dyan sa may lugar ng Marcos Alvarez papunta dyan sa may Bacoor, Cavite, at ayon nga sa kanya ay napakababait ng inyong mga tauhan pagka nanilita, talaga namang marespeto. At ang gusto pa nga nila mula nung nagkaroon ng checkpoint ay dati-dati ay kung ikaw ay halimbawa naparada sa isang restaurant, nakain ka, uso kasi Major yung bang
nanakawin yung motor mo sa sasakyan, kakarnapin at tapos pagka napadaan dyan sa lugar mo ay sigurado nga mahuli. Kaya dito sa ginagawa ninyong checkpoint, pati mga motorista ay natutuwa doon sa ginagawa ninyo dahil nawawala yung mga nangakarnap ng mga motor, Major Placido. Totoo po yan, talaga po nangyayari po yan sa mga kumakain, naiingisan, akala nila kalapit-lapit lang sa kanilang motor, sumubo lang sila ng mga ilang subo, pagtingin nila wala na kanilang motor. Pero po, malimit po na pinalalahanan lahat po ng mga nagmumotor, yung mga nag-checkpoint namin na talagang sumusunod naman. Sabi namin sa kanila na sumunod lang sila at mga safety procedure na meron po kami kasing pinapakalat din na po na pamphlets na paano maiwasan ang pagkawala ng kanilang motor. Kaya po nang tanggalin ng susi, hindi iniiwan po ang susi habang kumakain o naiiwan o kaya ipadlock anytime, anywhere na iiwan nila yung kanilang motor o anumang klaseng sasakyan. Kaya sabihan po namin sila na ang safety po nun ay nasa kanila din po kasi po belongings, kumbaga sa belongings na rin nila babagsak po yung kanilang pag-iingat sa kanilang mga gamit. Naku, napakaganda, Major Placido. Maraming Major, wala na akong may tatanong sa iyo. Ay binibigay ko pa rin sa iyo ang pagkakataon para bumati sa iyong mga tauhan at sa iyong mga kababayan dyan sa lugar ng Munduok, Las Piñas. Go ahead, Major Placido. Pinanawagan ko lang po sa mga taga Marcos Alvarez, ang buong Marcos Alvarez o ang buong Talon 5. Sana po ay tulungan niyo po kami upang mapaganda o mapayapa namin ang kahabaan ng buong Marcos Alvarez o ang bukabuuan ng Talon 5 upang sa ganun ang komunidad po namin, hiningi ko po pala ang suporta nila na tulungan po kami. Without the community, hindi po kami magkakaroon ng ganitong kagandahan na magandang resulta ng aming trabaho kung hindi po nila kami tutulungan. Kaya po sa lahat ng mga taga-Talon 5, taga Marcos Alvarez ng Las Piñas City, hiningi ko po ang kanilang kooperasyon. Ganun pa man, ako po ay nagpapasalamat sa lahat-lahat ng mga nasa komunidad ng Marcos Alvarez o Talon 5 ng Las Piñas City po. Okay, at ayan po mga kaibigan, pakita pa naman natin sa mahusay at magaling ang PCP Commander na si Major Placido. Mabuhay ka, Major Placido. Thank you po. Yan, nakita mo naman, kasamang Perdi, Haji at Hadja, kung gaano kasipag ang Station Commander ng Munduok, Las Piñas, na kahit gabi ay patuloy pa rin siyang nagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Okay, at ikaw, kasamang Haji. Hindi, mabait yan na kasama dyan si Major Placido. Mabuhay po kayo, sir. Saludo kami sa inyo. Yan. At yun, pag-uusapan nga natin, di ba, ang checkpoint kasamang Perdi, kaya sa ating mga motorista, na pagka sila ay nasisita o na-checkpoint ng ating mga kapulisan, ay huminto na sila at ipakita nila yung kanilang ORCR at yung kanilang ID, at pag nakita ay wala namang problema. Meron kasing iba na pag nakakakita ng mga checkpoint, ay babalik. Siyempre, pag ikay bumalik, baka ikay mapagkamalang na may problema yung motor, hindi ba? Excuse me. At dapat, pag nakita mo may checkpoint, tuloy-tuloy ka lang. At ang ating mga kapulisan, talaga namang, yan naman ibinibigay lamang nila ang kanilang trabaho, Haji at kasama nga Perdi. Pag naman legal yung dala mong motor at merong ORCR, wala ka naman dapat ikatawa at may lisensya ka. Yung mga bumabalik siguro may mga problema. May problema yun, kaya ayaw niyang pa-check at baka pati siya sumabit, di ba? Yun, Mainam na rin nagkaroon ng ganyang checkpoint kasi yung mga kabataang ginawa na nilang laro ang magmotor sa lansangan, mga kaskasero,
Eh, may pinangilaga na sila ngayon. Nawala na yung masyadong aksidente sa daan. Oh, tama yun. Tsaka yung mga karera. Pero alam mo, kasama ng Haji at kasama nga Pedri, siyempre sa mga tagapakinig natin, magpakilala muna tayo ng ating himpilan. DWDD, Armed Forces Radio, 1134 kilohertz, broadcasting from Campo Aguinaldo, Quezon City. Ang himpilang ito ay bahagi ng Civil Relations Service Armed Forces of the Philippines. Ang DWDD, himpilan ng kawal ng bayan, ay kasapi ng KBP, Kapisanan mga broadcaster ng Pilipinas. Ang ating oras ay ganap ng alas 7:30 ng gabi. Ang JJ sa Double D ay hatid sa inyo ng J&J Motorcycle Parts. Kumpleto sa genuine motorcycle parts. Katulad na Kawasaki Spare Parts, Yamaha Spare Parts, Suzuki Spare Parts, at Honda Spare Parts. Meron din mga China parts at meron din Castrol Motor Oil. Tandaan, sa pangangailangan ng mga genuine motorcycle parts and China Spare Parts, sa J&J Motorcycle Parts magpunta. Ang J&J Motorcycle Parts ay matatagpuan sa Pilar Village, Almanza, Las Piñas City. O tumawag sa telepono 801-2625. Tara na! It's time to get funky to this cut so scream. Pre, kamusta ang biyahe? Okay sana, kaso madalas naman nagkakaproblema ang rin ko. Grabe, kung di bumuloktot, pag minalas-malas pa, ay mapuputulan ng rayos. Kaya lagi na lang akong nagpapagawa at nagpapaline. Umiiyak na nga ang bulsa ko sa laki ng abala nito at gasto. Pare, isa lang ang solusyon dyan. Mag-Silver Star Cycle Wheels ka na. Tularan mo ako. Maganda at maporma na ang motor ko, matibay at pangmatagalan pa ang mags ko. Silver Star Cycle Wheels. Kasangga mo sa hanap buhay. Yan ang lahing maporma. Ito ang J&J sa Double D. Okay, at magandang gabi po sa inyo mga kaibigan. Kumusta na po kayo? Ngayon po araw ng Lunes. Siyempre, tutok lamang kayo dito sa programang J&J sa Double D. Siyempre, kasama natin si Haji, si Haja, si kasamang Perdi, at si kasamang Odi. Hindi natin makakasama dahil merong tinutulungan ang ating co-host na si kasamang Odi. Mabuhay ka dyan, kasamang Odi. At siyempre kasama nga Perdi. Sige, itanong mo na yung nagte-text sa'yo sa mga tagapakinig natin, lahat ng may-ari ng motor, operator or driver, pwede po kayo magtanong dito sa programang J&J sa Double D at sasagutin po namin kayo. Alam mo, partner John at Haji at kasamang Haja. Ngayon ay summer. Talaga namang usong-uso yung mga bumibiyaheng mga malalayo, long distance. Rider, Alam mo, yung mga rider na yan, dapat, payo lang natin, bago sila bumiyahe, pa-check nila sa mekaniko yung kanilang motor. Marunong man sila na mag-check. At isa pa, importante, yung gulong, ay palta na kagad kapag kakalbo na. Dahil pag sumabog yun, aksidente aabutin. At itong ating isang rider, may katanungan sa kanyang problema ng kanyang motor. Sige, kasama Perdi, go ahead. Ang motor niya, isang Motor Star. At ang motor niya, alam mo partner, yung tambutso niya mayroong maingay na balian ng tornilyo. Pagka maandar milik 'yon, singaw. Parang kumakalampag. Ano ba daw ang dapat gawin doon para maiayos? Alam mo, simple lang kung doon sa nagtanong sa'yo, kung ang motor mo'y maingay at pinaputo ng tornilyo, ang ibig sabihin niya, yung kabitan doon sa may exhaust, yung cylinder block, ipamamasinshop mo yun. Para kasi nakabaw na naputulan na yun para papalitan mo ng panibagong, tatanggalin mo yung naputol na tornilyo, palitan mo ng panibagong bolt, at pakitignan mo na rin yung exhaust gasket, yung bilog, para na sa ganon, ay pag ibinalik mo, babalik uli na sa normal yung kanyang motor. Parang brand new. Yun. Pwede ba yun, partner, maitanong ko lang na, yung ba sabi nung iba, ihinangan tapos pipihitin?
Ay, hindi Ubra. hindi Baka aabot mamaya, yun madali kasi pa yung tatamaan yung block eh. Yung block, Kasi manipis, kung pag naputol kasi ang isang tornilyo, karaniwan dyan sumasagad eh. Sumasagad. Kaya nga maganda, pamasing shop mo na lang. Pamasing shop na. Oo, pero may katanong kasi kasama nga Haji eh. Ano ba kasama Haji? Ito nga kasama Jun, kasama Perde, kasama Hadja. Katitiks lang ng ating Ay, kaibigan. sweetheart mo. Sweetheart. Kaya nga, sinabi ko ka, kasama sweetheart. Ayan. Kaya titiks lang na tinanggap natin yung text ng ating kaibigan na yung kanya daw motorsiklong Kawasaki ay habang tumatakbo siya pa yung jug-jug-jug gumaganon. Nagdadrive parang pumapalya-palya, pumuputok-putok. Yun. Natumbok. Ano ba ang naging problema? Simple lang yung problema, no? Sa mga tagapakinig natin, kung kaya meron man po kayong motor at tumatakbo po kayo, nagjujugjug, nagdadrive, o nagbabackfire, una po, palitan ninyo yung spark plug. Pag una palitan nyo ng spark plug at hindi po nawala, dali na nyo sa mekaniko. Ipacheck ninyo yung CDI, o pacheck ninyo yung stator, o pacheck ninyo, palinis muna ninyo yung carburetor assembly. Doon lang yun, kasama nga Haji, doon sa natik sa'yo. Okay, malinaw na yun sa'yo kasama ang Alex, at nabigyan na ng kasagutan ng aming manager ng aming programa na si John Cabanyog tungkol sa problema mo sa yung motorsiklo. Siyempre kasama nga Haji, tatanong naman natin yung napakaganda mong sweetheart na si Hadja. Alam nyo mga kaibigan, pag nakita yung si Hadja, parang si Governor Vilma Santos ng Laguna po yan, Batangas. At kita naman ninyo, batang-bata, mukha akong 24. Sige, go ahead, Hadja, magtanong ka. Tatanong ko lang kasi doon sa kapitbahay namin, yung motor niya, pagka sinipa. Tinadyakan, yung kick pedal, Under siya ng napakaingay, ingay-ingay. Akala mo, tatakbo na lang mabilis. Pero hindi tumatakbo, nawawalang bigla yung ingay. Kanya, pagka yung motor niya tinadyakan niya, bigla umingay. Simple lang yun, ibig sabihin may sumasabit yung cable, yung throttle cable. Yung sa may throttle valve, baka pag nirevolusyonan niyang ganon, hindi bumababa. Kaya yung tunog, yung andar, ay nag-i-stack up, kaya doon umiingay. Yung kanyang motor kasama nga nakikinig Hadja. sila ngayon sa akin, kaya batiin mo siya kung nakikinig sa'yo. Binabati ka, mamaya nasa bandang huli. Yun. At siyempre sa mga gustong magtanong sa atin, mga kaibigan, sa mga inyong mga motor, pwede po kayo magtanong sa amin, ni kasamang Haji, ni Hadja, ni Perdi, at ang inyong pulingkod, si John Cabanyog. At kung yung mga gusto namang makakita po ng pagandahan ng sidecar, kung gusto po yung maging matibay, palitan po nyo ng mag wheels ng Silver Star. Ito po ay talagang makikita nyo maporma na maganda pa. At para tuloy-tuloy ang kanilang pasada at walang pagkasabog, magpalit sila ng tire ng Silver Star na 6-ply, mga kaibigan. Makikita po ninyo, napakaganda po ng design na kung saan, mga kaibigan, last week, Monday, nakasama rin po natin ang co-host po natin, si kasamang Raymond. At yun, pinaliwanagan niya at talaga namang napakaganda at napakatibay nitong tire ng Silver Star 6-ply, mga kaibigan. Talagang ito ay halos sa buong Pilipinas na po ay meron na pong Silver Star na tire at Silver Star na cycle wheel. Kasama po natin itong si kasamang Raymond, mga kaibigan. At kasamang Pwede, sige, ano pa yung katanungan? Go ahead. Yes, partner Jun, yun na nga, meron kasi tayong may motor na marami pang hindi nakakaalam na yung kapag nagpapahinang sila, hindi nila sinatanggal yung CDI, nasisira yung CDI nila. Nako, alam mo, kasamang Perde, napakaganda ng katanungan mo na yan at medyo dadagdagan ko lang sa mga tagapakinig natin. Mga kaibigan, kung kayo po ay may motor, tulad po na sinasabi ng ating coach, ni kasamang Perdi, ay magpapawelding po kayo. Number 1 po, tanggalin po ninyo ang CDI. Kasi po, pag hindi nyo tinanggal ang CDI, ito po ay nagkakaroon ng ground, nagkakaroon ng palya, nasisira po ang inyong motor, hindi po makatakbo ng mabuti. At kung sakali naman po, gusto naman ninyo na hindi kayo basta magpapalit ng kadena ng inyong motor, paano ba pag-aalaga sa inyong mga motor sa chain, ay pag nakita ho ninyong maluwag na yung inyong kadena, i-adjust na po ninyo kahit anong motor, i-adjust ninyo, lulugan ninyo yung rear axle, yung axle sleeve, pagkatapos
left and right chain adjuster, pwede po kayo mag-adjust. At pipitin po nyo sa kabila ng isa, sa kabila din po ay 1. At makikita nyo kung saan tumataas ang kadena. At pag nakita ninyo na ang inyong mga kadena ay medyo tumaas na, saka ninyo higpitan yung nut ng axle sleeve at yung pong rear axle. Yun, nakapag-adjust na po kayo. Napakadali yung malaman pag malog po ang kadena nyo. Pag tumatakbo po kayo, ay may ingay. Parang may humahapay. Ibig sabihin parang may kumakaway. Tiyempo yun. Pero batiin nga pa natin si Tina Clemente. At alam mo namang yung ugnayan ng Angilang Masa, kaibigan natin yan. Tsaka si Colonel Valiente at yung kanyang misis, kaibigan natin yan. Si Mami Cora at si Kaiser. Mabuhay po kayo. At yun nga, kasamang Perdi. Doon mo makikita. At kung halimbawa naman, yung motor nila, ito, tip ito. Tumatakbo kayo mga kaibigan. Dati ang motor nyo, nag-speed kayo, yung tulin, 100 o 80. Eh ngayon, nagiging 40 na lang o 60, nagagalit ang makina, yung speed, yung takbo, yung tulin. Ay, ang papalitan po ninyo, simple lang. Ang papalitan ninyo, clutch lining. Low speed, magiging, kung ano yun, lack of power na. Sliding clutch, palitan ninyo, clutch lining, gasket sa kanan, tapos po lagyan nyo ng gasket maker, tsaka change oil. Yun lang, ayun lang ang nagiging problema no, na kasamang Perdi. Meron pang napakagandang ituturo natin sa kanilang trouble, kasamang Hadja at Haji at kasamang Perdi. Halimbawa, yung motor mo, tumatakbo po kayo mga kaibigan. Dati pumapasok ng Pilmera, segunda, tercera, kwarta. Ngayon, tumakbo kayo biglang Pilmer lang, tapos yung segunda, tercera, kwarta, wala. Ang pag dinala nyo to sa ibang mekaniko, sasabihin ibaba ang makina overall. May sirang granahe. Hindi ho, ang sira lang nun mga kaibigan, karaniwan. Spring sa gear change pedal assembly. Doon sa cambio. Naputol yun, kaya hindi makakapit doon sa shift drum assembly. Kaya hindi makapag- Kaya yung mga tagapakinig natin, lagi silang tututok. Marami silang matututunan sa atin na kasamang Perdi at Hadja at Haji. Siyempre, si kasamang Haji, may katanungan na naman eh. Sige, go ahead, kasamang Haji. Ito ay katanungan ng ating kasama, no? Ito daw ang kanyang motorsiklo yan, no? Yung, ano ito, parang, pag kasi ninaglagay ng gasolina. Fuel, gasoline, ngayon, ito ba pare-pare bang mga motorsiklo ba nilalagyan ng tuti? Ay, hindi. Doon sa nag-text siya, maganda rin katanungan yan. Kasi ang mga lumalabas kayong motor, karaniwan ay 4-stroke. Ay, ibig sabihin ito, kasamang Haji at Hadja at kasamang Perdi, walang tuti ito. Sa loob lang ng engine ka maglalagay ng langis. Ito'y every month ay dapat ay mag-change oil ka. At kung may filter, ay magpalit ka ng filter para hindi kumatok ang yung makina, hindi magbabara yung pump. At pag nagbara kasi ang pump nito, kasamang Haji at Hadja at kasamang Perdi, doon nagkakaroon ng defective parts, yung katulad ng halimbawa, cylinder block, piston ring, yan, kakatok yan, misa naman connected rod. Yan, kasama Haji. Siguro kasi kasama dyan, pagbili niya ng kanyang motorsiklo, ay hindi niya naitanong doon sa kumpanya. Ay siguro ang na-experience niya, nakikita niya yung mga motorsiklo, may naglalagay ng tuti, mayroong hindi. Alam mo, kasamang Haji at kasamang Hadja at kasamang Perdi, itong nagtanong sa iyo na ito yung mga beginner, ito yung ngayon pa lang nagkakaroon ng mga motor. Pero yung mga dati nang merong mga motor, alam na yan, kasamang Haji at Hadja, kasamang Perdi, na ito ay hindi na nilalagyan ng tuti dahil sa ngayon, ipinas out na mga kaibigan ng two-stroke. Meron ka pa rin pong makukuha ang mga two-stroke ngayon, ito yung mga tinatawag na old model, yung lumang modelo, na ano ba yung mga lumang modelo, babanggitin natin, na two-stroke Suzuki, Yamaha, Kawasaki. Siguro sa 100%, mga 5% na lang ang meron yan. Karaniwan ngayon ay puro 4-stroke kasamang Haji. Pero kasama dyan, meron pa itong pahabol. Sige. Kailan daw kaya magkakaroon ng motorsiklo na hindi na kailangan ng gasolina, kailangan diesel?
Nako, napakaganda rin katanungan mo na yan kasamang Haji at Haja at kasamang Perde. Sagutin natin yan. Siyempre, babalikan natin at tayo muna yung maghanap buhay. Ang JJ sa Double D ay hatid sa inyo ng J&J Motorcycle Parts. Kumpleto sa genuine motorcycle parts. Katulad ng Kawasaki Spare Parts, Yamaha Spare Parts, Suzuki Spare Parts, at Honda Spare Parts. Meron din mga China parts at meron din Castrol Motor Oil. Tandaan, sa pangangailangan ng mga genuine motorcycle parts and China Spare Parts, sa J&J Motorcycle Parts magpunta. Ang J&J Motorcycle Parts ay matatagpuan sa Pilar Village, Almansa, Las Piñas City. O tumawag sa telepono 801-2625. Tara na! It's time to get funky to this cut so scream. Kamusta ang pasada, pare? Ay nako, kung saan naman malakas ang pasada ko doon pa nagloko ang rayos ng rim ko. Di naman ako pre nagkulang sa pagpapanay. Ano kaya ang dapat kong gawin? Tibay ba ang hanap mo? Umiwas ka sa abala. Mag-Silver Star Cycle Wheels ka na. Sa abot kayang halaga, subok sa tibay, maporma pa. Silver Star Cycle Wheels. Yan ang lahing maporma. Ito ang J&J sa Double D. Okay, at magandang gabi po sa inyo mga kaibigan. Siyempre, tutok lamang kayo dito sa programang J&J sa Double D. Kasama natin si Haji, Haja at kasamang Perdi. At siyempre, kasamang Haji, balikan natin doon sa iyong tanong. Alam mo, totoo yan, kasamang Haji. Meron nang lumabas ngayon na walang gasolina, walang gasoline. Okay, meron na. Ito'y style ng parang bike na di battery. Meron na, wala nang gasolina ito. Kaya lang, ang pagkakaiba nga nito kasamang Haji at Haja at kasamang Perdi ay i-charge mo yung battery. Ang battery nito ay parang mga 50 kilometers o 200 kilometers lang. After 200 kilometers, parang ito i-charge mo uli ng 24 hours yung battery. Pero, ano mo, ang pagkakaiba kasi nito ng di gasolina at nung di battery, itong di battery kasi, hindi mo may tatakbo ng malayuan ng long distance Malapit lang. Malapitan lang Kaya, siguro ito ay hindi nag-click. Meron niya, nakita mo sa mga mall, yung mga laro ng mga bata, di ba yung pinaparent nila per minutes lang yun? Yung walang gasolina yun. Walang kwan yun, di battery lang yun. Ang ginagamit sa barangay, mayroon na rin. Mga kwan lang yun, kinakargaan lang yun kasama nga Perdi. At kasama nga Perdi, kasama Hadja at Haji. Ito, no? At basahin lang natin to mula ito mga kaibigan kay Bert ng Pasig. Magandang gabi po sa inyo kasamang June, Kaperdi at Kahadja at Haji. Napakaganda pula ni Ma'am Hadja, para palang totong sabi niyong kahawig ni Governor Santos. Oo nga, totoo yun. Gusto ko lang po sana naming magtanong, kaming mga rider na hingin ang pulso at opinion ninyo, kasi po noong mga nakalipas na araw ay napanood po namin sa TV ang balitang sinusulong ng QC, ng Quezon City PD, at sinusuportahan naman po ng isang maliit na grupo ng mga rider ang pagsusuot po ng reflector vest na nakalagay ang plaka ng motor. Dito sa likod nga ito. Ito po ba maganda, subalit malinaw na gastos? Hindi pa nga po sinusunod ng 100% ng ating mga motorista ang lahat ng mga riders na gumagamit na ng mga helmet tapos ito na, meron na namang kaming gasusin. Ito po ba ay maliligtas ng BS na yan kung sakaling maaksidente kami? Maraming salamat po sa inyong programa dito po sa programang J&J sa Double D. Ako, napakaganda ng katanungan ni Bert. Alam mo, Bert, ito sa totoo lang Bert, kaya ito siguro ay gustong implement dito sa Quezon City ng ating mga kapulisan, itong best na sinasabi mo, kasi ito'y para doon sa mga yun lang hold up ba
na halimbawa ikaw ay inagawan nga ng bag, ay madali mong mabasa yung kung ano yung pangalan ng iyong plate number ng iyong motor dito sa likod. Pero kung para sa akin ay hindi talaga makakatulong ito sa mga motorista kung ikay maaksidente, ay walang tulong ito, kundi sa nakikita ko dito ay gusto lang nilang ilagay para kung halimbawa merong mga hold up sa mga mall o halimbawa merong bumaril, di ba? May binaril, ay madaling makita nating mga kababayan kung anong klaseng motor ang ginagamit, kung anong plate number, madaling mahuli, matrace ng ating mga kapulisan. Kaya siguro ito yung ini-implement. Siyempre, ito mahal to eh. Mahal din to eh. Ito, siguro pagka binili mo to, baka Leburin siguro. Baka hindi lang 500 ito, di ba? Siguro sa akin, kasamang Bert, ay nasa sa inyo na kung gusto nyong implement. Kung hindi naman, hindi pa naman siguro to sa batas, kung hindi parang testing lang ito, kung ito ba ay gusto ng ating mga motorista. Di ba? Yun. At kasama nga Haji, kasama Perde, ano pa yung katanungan? Go ahead. Okay. Ano, yung tanong, meron pa ba? Wala na, nako, nakita nyo, medyo wala na pa na nagtatanong kay kasamang Perde. At syempre sa mga tagapakinig natin, kung gusto ninyang makakita po, makabili po ng magagandang gulong, katulad po ng Nissan, ay pwede po kayo pumunta dito po sa lugar po ng Alabang, Muntinlupa. Hanapin po ninyo ang Gin Engine. Ito po ay matatagpuan sa Montiliano, Alabang, Muntinlupa. Meron din po ditong mugs na Silver Star at meron din pong tire na Silver Star at iba-iba pong design ng mug dito sa J&J din sa may Pilar Village, Las Piñas. Dito po ang main at marami din po kayong makikita at makapipili po kayo. At kung sakali man po gusto nyo magtayo po ng negosyo, kaysa po ang pera po ninyo ay gusto nyo lumaki, ay alam naman ninyo, in demand po ngayon ang motorcycle, magtayo po kayo ng motorcycle spare parts. Pwede po kayong tulungan ng J&J Motorcycle na ito naman po ay matatagpuan dito po sa lugar ng Pilar Village, Almanza, Las Piñas. Hanapin po ang inyong lingkod, si John Cabanyog, at may telephone po tayo. Kuha po kayo ng ballpen, 801-2625. Pagka po kayo ay nagtayo po ng motorcycle, libre po ang seminar, wala pong bayad, libre po ang breakfast, libre po ang lunch, at talagang libre din po ang pagtuturo ng kung paano po magpatakbo po ng pyesa ng motorcycle. Tuturuan po namin kayo at kami din po ang mag-aayos. At kasama nga Haji, yung katanungan sa iyo, yung isa pa, sige, go ahead. Isang katanungan dito pahabol. Yung kanyang motorsiklo ay yung halimbawa ay hindi pa siya nakakabili ng ating ng tire. Tire na kailangan ba yun na kasi para makatipid siya, kailangan ba palitan yung mga gulong niya na pudpud na? Ito naman kasama nga doon sa nagtatanong sa iyo, ito naman pagpapalit ng gulong, magpapalit lang ho kayo kung ang gulong niya ay pudpud na, sabing kalbo na, kalbo, saka po nyo bumili po kayo, hanapin po ninyo ang tire ng Silver Star na ito ay 6-ply, may maganda po ang design at sigurado po ito po ay tatagal sa inyong paghahanap buhay. Napakatibay yung Silver Star. Yun. At hindi lang yan kasamang Haji, sa mga tagapakinig natin, mga nagbumotor, sana kung kayo ay single ang inyong motor, huwag ko kayong, meron kasing nakikita ko pa ngayon meron silang helmet, yung mga anak nakaipit dito sa gitna, ay ngayon ay huwag nyo sasakay ang inyong mga anak dahil alam nyo, pagka ako kayo na aksidente, malamang yung anak ko ninyo ay maipit o siyempre tatama sa gutter, ay baka mapilay ang paa ninyong mga anak. Kaya yung helmet po ninyo, kung ito po isusutin nyo, lagay po nyo sa ulo, huwag po nyo ilagay sa siko, huwag po nyo ilagay sa likod. Para na sa ganon, hindi po kayo maaksidente. Kaya kasamang Pwede, kasamang Haji at kasamang Hadja, ay meron na lang tayong 7 minutes. Siguro, pwede na natin itong
ubusin sa ating mga gustong batiin. Siyempre, mauna ka kasamang Haji Goit. Okay, good evening sa lahat ng ating mga tagapakinig. Maraming salamat sa pagtutok ninyo ng ating programa J&J sa Double D. Yung ating mga kapamilya dyan sa Daspariñas sa Wet Market na di kampong pamili. Si Ma'am Juliet, si Ma'am Olive, si Paring Sammy, si Paring Ilyas. Kumusta kayo dyan? Lahat. Si Michael, yung ating barangay chairman dyan sa ABC President. Yun ang... hindi, kumusta na lang naman. Hindi, sige, huwag nang... At yan, yung ating mga kaibigan dyan, mga kapatid natin mga Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan po mga kaibigan, si kasamang Haji. At siyempre kasamang Perdi Goit, batiin mo ang yung gustong batiin. Bago ako bumati, dagdag ko lang sana yung mga sidecar na hindi balance. Para tumagal ka nilang gulong, ay sana ipabalance nila. Para palay ng tawag doon. Yun, palay. Pumantay ang kain ng gulong, di ba? Ang takbo. At siyempre, binabati ko ang aking misis at aking tatlong anak, si Pay, Mike, and Pate. At binabati ko si Gyun Pangilin at si nakasubaybay sa ating programa. Si Adre. Si Adre, yun nga, binabati rin natin. Alam mo naman yung ating kaibigan na yan, laging nakakasama natin dyan sa ating lugar. Si Bonnie. Si Bonnie Ramos, binabati rin natin. Yan po mga kaibigan, si kasamang Perdi, kasama nga dyan, Goit. At syempre, binabati ko rin ang magandang may bahay ng ating program manager, si Ma'am Lisa, at ang kanyang mga kasambahay, si Rochelle at ang mga kasama niya. Si Raymond, yung kasama natin, Silver Star Cycle Wheel. At ang kanyang, kanyang misis, si Ella, at ang kanyang mga anak. Kay Tani Villano at si George Odi, kay Ferdy, kay Haji, and Sir. Magandang gabi. At ang mga kasama natin dito sa studio, si Ronald, Tata Greg. si Tata Greg, at ang iba pa dyan. Magandang gabi. Tapos, ang aking mga anak, si Ella, si Nancy, si Mohan, si Peps and Jam, and Honey. Get well soon, anak, Noy. Yan po mga kaibigan, si kasamang Hadja. Siyempre, pasalamat tayo at nakapanayan natin ang Mosya Tumagaling, ang Station Commander ng PC6 ng Munok, Las Piñas, na itong si Major Placido. At siyempre dito sa ating programa, nakasama natin ang ating mga co-host, si kasamang Haji, Hadja, at kasamang Perdi. Siyempre, binabati rin natin ang ating misis na si Lisa. At siyempre sa ating kasama sa ating J&J sa Double D, si kasamang Ronald Angeles, ang ating engineer technician, siyempre si Mr. Soto na kasama natin. At siyempre sa ating mga tagapakinig, lagi po kayong tututok at huwag ko kayong lilipat ng talapitan. Meron pa rin po sa ating susunod na programa ang ating paninindigan. At siyempre binabati rin natin ang ating kaibigan na si Colonel Valiente, na kung saan may kaibigan, meron itong programa every Saturday kasama si kasamang Ronald Angeles. Ang pulis at media ay pinagsama mga kaibigan, kaya tutok po kayo 7 to 8 po ito kay Colonel Valiente. At siyempre ang ating kaibigan na si Tina Clemente, ugnayan ng Anghel ng Masa. Ako, lagi po kayo tututok at napakarami pong natutulungan ni Tina Clemente. Sa ating napakabait na station manager, ating kaibigan si Captain Emmanuel Jasen. At siyempre binabati rin natin si kasamang Raymond, ang kanyang manager, ang presidente, ang kanyang misis, ang kanyang mga kasamang employee dito sa Silver Star Cycle Wheel. Mabuhay kayo dyan. At lagi po kayo tututok sa amin. Ako, napakarami po kayong matutunan. Si kasamang Odi, binabati natin si Tani Villano. Siyempre, binabati rin natin si kasamang Roger. At siyempre, sa mga tagapakinig natin, naku po, ay si kasamang Noni Laya. Binabati rin natin, kaibigan natin yung kanyang misis ni kasamang Noni. At siyempre, sa mga tagapakinig natin ay sana kayo po'y nasiyahan at natuwa dahil kami naman po ay pwede po kayo magtanong sa aming apat ni kasamang Haji, Hadja at Perdi. Nako, ay ito po ay walang bayad at libre po ito mga kaibigan. At hindi lang yan mga kaibigan, sa J&J sa Double D, pwede silang magtanong kahit ano
ating pong sasagutin. Kaya ako po ay nagpapasalamat dito po sa programang J&J sa Double D. Ito ang J&J sa Double D. DWDD, Armed Forces Radio, 1134 kilohertz, broadcasting from Campo Aguinaldo, Quezon City. Ang himpilang ito ay bahagi ng Civil Relations Service and Force the Philippines. Ang DWDD himpilan ng kawal ng bayan ay kasapi ng KBP, Kapisanan, mga broadcaster ng Pilipinas. Ang ating oras ay ganap ng alas 7:59 ng gabi. Alam ba ninyo na ang bansang pinamumugaran ng terorista ay hindi